Isang kilalang negosyante si Spade at talaga namang sikat maging sa labas o loob man ng bansa. Almost perfect nga kung maituturing dahil sa gwapong mukha nito. Pagdating naman sa kanyang ugali, napakabait ni Spade. Ngunit sa kanyang malaperpektong buhay at malaprinsiping itsura, nakatago ang isang malungkot na binata. Sawi kasi si Spade pagdating sa pag-ibig. Namatay ang kanyang girlfriend sa edad na 20 at maging sa magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nagbubukas ng puso si Spade. Spade point of view. Anak, ano ba naman yan? Pawala ka na sa kalendaryo, ano na? Paano na lang maisasali ng apelyido natin kung hanggang ngayon wala ka pang naihaharap sa aking girlfriend? Ani mami nang magising ako kinaumagahan. Hindi ko alam kung ano na naman ang nagpapatrigger sa kanya para tanungin ako ng mga bagay na yan. Pababa pa lang ako noon ng hagdan. Suot ang aking pantulog habang nakasuksok ang aking mga kamay sa magkabilang bulsa nito. Ma'am, ako nga po hindi ko masyadong inaalala ang tungkol dyan dahil mahaba pa naman ang panahon. Huwag kayo masyadong mag-alala dahil mabibigyan ko kayo ng apo. Maghintay lamang kayo. Saad ko tsaka ako naglakad papunta sa labas. Tinawagan ko si Allen, ang aking sekretary. Hanapan mo ko ng babaeng pwede kong pagdalhan ng anak ko. Po? Bigla siyang parang naguluhan. Pwede naman yun, hindi ba? Magdadala ng anak ko kahit hindi ako mag-asawa. Pero sir, hindi naman po ganun kadali na makahanap ng sinasabi niyo, sir. Ani Allen sa akin. Malabo ba yun kung pera ang gagamitin? Basta, asikasuhin mo yung dapat mong asikasuhin. Saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Paglinga ko, ay nandoon si Daddy sa entrada ng bahay namin. Huwag mo nang pinagpapapansin yung mami mo. Alam mong sabik lang yan sa apo kaya ganyan. Bibigyan ko po siya, Dad. Huwag kayo mag-alala. Mag-aasikaso na po ako. Bumalik ako sa loob ng kwarto tsaka ako nag-asikaso papasok sa opisina. Oh, bakit nandyan ka? Saad ko kay Allen. Hindi ba't may pinapaasikaso ko sa'yo? Actually, may nakuha na po ako, sir. Ani Allen sa akin, kaya ako'y na-curious. Bakit hindi mo siya dalhin dito? Paluwas pa lang po ng Manila eh. By Monday po siguro ang dating niya. Anya kaya tumango ako. Dumaan ang araw ng Sabado at Linggo. Talagang umikot sa aking isipan kung tama nga ba ang aking gagawin. So kaya mo ko inaya na kumain sa labas para dyan? Tumatawang ani John. Isa siyang doktor. At alam kong isa din siya sa makakatulong sa akin. Kaya naman sa kanya ko ikinuwento ang aking plano. Hindi naman. Gusto din naman kitang makita, no? Sige na, Spade. Tatanungin nga kita. Anong basihan mo para gawin ang bagay na to? Sigurado ka bang hindi ka mahuhulog doon sa babaeng kukuhanin mo para magdala ng anak mo? Makahulugan akong umisi. Hindi. Sa dami ng nagtangka na pasukin ang puso ko. Ni isa walang nanalo kaya kumpiyansa akong hindi. Pero aware kang may buhay na masisira dahil sa kagustuhan mo. Malaki ang ibabayad ko. Kaya naman alam kong pagkatapos ng bangungot na ito sa buhay niya, tatanggapin niya din ito at babangon sa susunod na araw. Paano mo nasasabi yan? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. O baka masyado lang ako nag-expect. Pero sige, ipapaasikaso ko yan. Tutulungan kita para sa instant anak na gusto mo. Salamat, John. Nakangiting wika ko, tsaka kami nagpatuloy sa pagkain. Wala na akong iisipin pa dahil planchado na ang lahat. Matapos naming kumain, dumiretso ako sa puntod ni Helena. Kamusta ka dyan? Namimiss pa din kita. Saad ko habang hinahaplos ang simento kung saan nakaukit ang kanyang pangalan. Miss na miss ko na siya. At hindi ko alam kung paano ko pupunan ng pangungulila kung iyon sa totoo lang. Naupo ako at naghintay pa ng ilang sandali. Hindi ko inalis ang aking paningin sa kanya. Di ko alam kung kailan ako makakalaya sa lungkot na ito. Naramdaman ko ang ilang pagpatak ng ulan hanggang sa lumakas iyon. Ngunit hindi ko inalintana. Pakiramdam ko ay lalo kong kinain ng lungkot hanggang sa maramdaman ko ang mainit na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hinayaan kong mabasa ako ng tuluyan. Pakiramdam ko'y naiibsan ng aking kaunting lungkot dahil sa malamig na pakiramdam. Umiiyak ka ba ngayon dahil sa nakikita mo sa akin? Huwag ka mag-alala.
Mananatili akong sa iyo habang buhay, Helena. Masasakit ang katawan ko Lunes ng umaga. Siguro ay dahil sa ulan. Nasa kotse na ako noon papasok nang mag-ring ang aking cellphone. Mula kay Allen ang tawag. Nandito na po yung babae, sir. Sige, tatawagan ko si John para maiprocess na yan. Saad ko. Nang mamatay ang linya, kaagad kong tinawagan si John. Pwede naman na i-inject lang sa kanya. Kung gusto mo din naman ay makipag one night. Are you nuts? Tumaas bigla ang aking kilay. Nadinig ko ang malakas niyang tawa. May pinabuka kong unit kay Allen. Kung pwede doon ka na lamang dumiretso. Doon ang check-ups? Mas maigi kung alagaan niyo muna siya. Pakainin niyo ng healthy foods bago natin simulan yung Oplan bata mo. Ani John sa akin. Umirap ako. Sa totoo lang ay ayaw na ayaw ko nang ako inuutusan. I hate being under. Nasa bukana ng building si Allen nang dumating ako kasama iyong babae. Pagbaba ko, natigilan ang buo kong sistema. Hindi ko alam kung paano ko magre-react. She looks like Helena. Naputol ang aking pagmuni-muni nang batiin ako ni Allen. Good morning, sir. This is Sairi. Yumuko iyong babae tsaka ngumiti. Bumaon iyong hukay sa gilid ng kanyang pisngi. Hindi nga siya si Helena. Nasabi ko sa aking sarili. Tara sa loob. Nanguna ako sa paghakbang. Nadinig ko ang yabag nila hanggang sa pumasok ako sa elevator. Nang sumara ang stainless na pinto noon, ay hindi ko naaalis ang aking mata sa refleksyon ng babae. May pagkakaiba sila. Pero lamang ang hawig niya kay Helena. Pagbukas ng pinto, ako pa din ang nauna. Iniisip ko kung awkward ba akong kumilos. Naupo ako sa swivel chair ko. Nilapag ni Allen ang papel na nasa mesa habang nasa harap ko sila ng babae. Nagkataon lang to o siya talaga ang kinuha mo? Nakasimangot na tanong ko kay Allen. Inosente siyang nagkamot ng ulo. Never mind. Sairi Gutierrez? Basa ko sa kanyang pangalan. 27? Bakit mo naisip na pasukin to? Nasa bingit ng kamatayan ng mama ko. Wala akong maisip na ibang paraan. Ito yung mas mabilis, kaya kahit ako ang kapalit ay gagawin ko po. Desididong Anya. Nakakatuwa ang dedikasyon mo. Tinignan ko ang katawan niya. Mukhang hindi naman ako mahihirapan na alagaan siya dahil mukha naman siyang malusog. Sige, si Allen ang bahala sa'yo. Tumalima sila sa akin. Pinanood ko ang kanilang paghakbang hanggang sa makalabas sila. Sairi point of view. Ito ang magiging tirahan mo hanggang sa maipanganak mo ang anak ni Sir Spade. Kumpleto naman na yan. Kung sakali na may kailangan ka, ipamessage mo lang ako, okay? Ane Allen sa akin na ikinatango ko. Nang umalis siya, naupo ako sa kama. Sinuri ko ang kabuuan ng lugar. Malakas ang loob ko na pasukin ito dahil dadaan naman sa high-tech ang lahat. Kapag daw nagbuntis na ako'y makukuha ko na ang kalahati ng bayad. Saktong-sakto yun dahil sa isang buwan na ooperahan ng nanay sa kanyang tagiliran. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-iisip nang mag-ring ang aking cellphone. Mula ang tawag kay Hana, isa sa mga naging kaibigan ko dito sa Manila. Ano, okay na? Pinapasukan ka na ba? Oo, malaki ang sahod. Kaya lang ay hanggang 1 taon na kontrata lang. Pagsisinungaling ko. Pareho kasi kami ng agency at kasambahayang pinasukan niya habang ako ay pagbibenta ng laman. Good luck na lang sa ating dalawa. Kung may pagkakataon ay lumabas tayo, kakausapin ko yung amo ko kapag nagtagal-tagal ako dito, okay? Oo, sige Hana. Magiliw na saad ko. Inisa-isa ko na ang mga damit ko para ilagay sa closet na nandoon. Pero may mga damit na doon ng aking buksan. Parang mga pang-prinsesa ang damit na naroon. Magtatrabaho ba ako o magbabakasyon? Ngiwing saad ko sa aking sarili. Pumunta ako sa kusina para magluto ng makakain. Mag-aalas 5 na din kasi noon at umaga pa ang huling kain ko. Kaunting karne para sa bulalo na kulang ng sangkap. Ilang minuto ko ding pinakuluan yun hanggang sa lumambot ang karne. Uupo na sana ako nang makarinig ako ng doorbell mula sa labas. Sinilip ko muna iyon sa maliit na butas. At si Sir Spade kaagad ang aking nakita, kaya kaagad ko siyang pinagbuksan. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Kumain ka na ba ng dinner? Anya tsaka humakbang papasok
kahit hindi ko siya inanyayahan. Maaga pa po pero nagluto na ako. Hindi pa kasi ako kumakain ng lunch. Tinignan niya ako na makahulugan pero may kung ano ko naramdaman kaya naman nailang ako. Hindi pwedeng palaging karni ang kakainin mo. Lamang palagi dapat ang gulay at prutas. Po? Tanong ko, tinaasan niya ako ng kilay. Parte ito ng trabaho mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Naglakad siya patungo sa kusina. Inilihis niya ang kanyang long sleeve na suot hanggang sa siko. Binuksan niya ang ref at kumuha ng gulay na sa tingin ko ay balak ng lutuin. 10 minutes, gagawan kita ng kakainin mo. Nahihiyaman ay naupo ako kaharap ang mesa, tsaka naghintay sa mga gagawin niya. You're from the province, am I right? Anong pinagkakaabalahan mo dun? Nasaan ang mama mo? Tanong niya sa akin. Nasa probinsya din siya. Bakit ganun kalaki ang pera na kailangan mo? Tanong niya na naman habang hindi ako nililingon. Tanging ang maskuladong likod lamang niya ang aking nakikita. Actually, 2 buwan na po kaming nagpapacheck up kay mama. Kung saan-saan na rin po kami lumapit para lang mapunan lahat ng gamot niya. Lahat ng mauutangan, nalapitan na po namin. Ipadala mo siya dito at tutulungan ko kayo. Anya tsaka humarap sa akin. Sakto na nasa malalim na plato na ang pagkain na kanyang niluto. Mukha yung sosyal dahil sa mga dahon-dahon na nasa ibabaw. Talaga po? Mukha ba ako nagbibiro? Malamig niya akong tinignan pero may kakaiba talaga sa kanya na para bang tinatago niya lang. Nang mailapag niya ang pagkain na iyon, ay muli siyang nagbukas ng ref para kumuha naman ng ilang prutas. Strawberry at dewberry ang kanyang kinuha. Nilagyan niya iyon ng yogurt. Kain na. Anya tsaka naupo sa harap ko. Hindi po ba ako nakakaabala? Kung sakali, baka pwede naman po kayo mag-hire na lang ng mag-aalaga sa akin o kahit ako na lang po kaya. Kaya ko naman po ang sarili ko. Kaya mo? Para ano? Kumain ng karne araw-araw? Malamig na Anya. Napangiwi ako. Iniisip ko kung saan niya nakukuha ang araw-araw na sinasabi niya. Gayong-ngay niya palang ako nakita na magluto ng karne. Huwag kang mag-alala. Tungkol lang naman sa trabaho mo ang concern ko dito. 9 na buwan mo lang akong pagtsatsagaan dito. Saad niya sa akin. Matapos ng hapunang iyon, nagpaalam na si Sir Spade. Ibinili niya sa akin na maaga daw akong matulog. Nang sumunod na umaga, ay si Allen naman ang bumisita sa akin. Dala ang pagkain na pinapadala daw ng boss niya. Alagang-alaga ka ni Sir kaya sana maging success to. Anya tsaka naglakad papasok. Hindi ko sinabi na pinsan kita, kaya wag mong sasabihin sa kanya, Sai. Malungkot na Anya. Sa totoo lang hindi ko alam kung tama ba tong ginawa ko. Itinaya ko ang dignidad mo para sa malaking halaga para kay tita. Naiintindihan kong nararamdaman ni Allen, kaya naman yakap ko siya ng mahigpit, tsaka ako tinapik-tapik ang likod niya. Wala kang dapat na maramdaman, lalo na ang awa. Ako ang pumili ng landas na ito, Allen, para kay mama, kaya huwag kang mag-guilty. Nga pala, pumunta siya dito kagabi, ipinagluto niya ako. Ikinuwento ko sa kanya ang mga sinabi ni Sir Spade at ikinagulat niya iyon. Talaga? Bakit daw? Sabi niya, baka daw kung ano-ano lang ang kainin ko kung mag-isa ko dito. Nakalabing kwento ko. Napakamot ng ulunan si Allen at puno ng pagtataka ang kanyang reaksyon. Alam mo bang ayaw na naiistorbo noon? Ang katwiran niya ay para saan ang pera kung hindi gagamitin kaya nakakapagtaka. Pwede naman siyang kumuha ng mag-aalaga sa'yo imbis na siya, hindi ba? Mamaya kakausapin ko siya. O siya, mauna na din ako't baka hanapin na naman ako nun. Anya kaya tumango ako. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Anya, tsaka hinagkan ng aking noo. Pag alis ni Allen, bumalik na naman ang lahat ng aking alalahanin. Lalo na si Mama. Wala kasi akong ekstrang cellphone para kamustahin sila. Swerte na nga ako. Dahil sagot ni Sir Spade mula sa pagkain at mga damit ko, pati na sa tirahan. Matapos ang tanghalian, pumunta si Sir Spade sa unit para yayain ako sa klinik, sa doktor. Eto umano ang doktor na siyang mag-aalaga sa akin para magtagumpay ang pagbubuntis na plano ni Sir Spade. Okay ka lang ba? Ani Sir Spade habang nasa sasakyan kami. Pumunta kami sa klinik ni Dr. John.
Nagkagulatan pa nga sila nang saktong palabas siya sa loob ng opisina niya ay siya din naman naming pagpasok ni Sir Spade. Oh, anang doktor tsaka sumilay sa akin. Siya yun? Anya pa kay Sir Spade. Tahimik lang naman itong tumango. Sigurado ka? Sairi ang pangalan mo? Anya sa akin kaya tumango ako. Nagpalitan sila ng tingin ni Sir Spade. John, stop it. Saad ni Sir Spade na hindi ko naman maintindihan. Okay. Anya tsaka nag-hands up na wari sumusuko. Magde-general check-up tayo para ihanda siya. General check-ups like checking her private? Yeah, kaagad na saad nung John, kaya hindi na natapos ni Sir Spade ang dapat niyang sasabihin. Pansin ko ang pananahimik niya at pag-iisip ng malalim. Kung babae na lang kaya ang kunin kong mag-aalaga sa kanya. Ani Sir na para bang sila lang ang nagkakaintindihan ni John. Tumaas yung kilay ng John na para bang naiinsulto siya. I didn't expect it from you. Napag-iisipan mo ko ng ganyan. Umihiling na ani John. Bakas ang disappointment sa kanyang tono, pero nandoon din ang pagbibiro. What's wrong? Lalaki ka kaya dapat ako mag-isip ng ganoon. Masungit na ani Sir Spade. Oh, di wag ka na sa akin magpa-consult. Nakakainis kaya. Excuse me po, nag-aaway na po ba kayo? Tanong ko, sabay pa silang lumingon sa akin. Hindi, sabay na sagot nila. Naupo si John sa dulo ng sofa na naroon tsaka nagtatampo na inilayo ang kanyang paningin kay Sir Spade habang si Sir Spade naman ay sa dulo din at tulad ng kaibigan niya. Inilayo niya din ang paningin niya kay John. Excuse me lang po, saad ko at sabay pa silang tumingin sa akin. Okay lang naman po sa akin kung sakali na si Sir John ang mag-check up. Ayos lang naman po iyon sa akin. No, hindi nga ako pumapayag Ani Sir Spade. Oo na, sige na. Hahanap na ako ng pwede mong pagkatiwalaan kay Helena. The second, Sairi pala. Kaagad na ani Dr. John. Maiwan ko muna kayo, tatawag ako ng ibang doktor na mag-a-assist sa kanya. Anya tsaka siya lumabas. Minsan niya pa akong pinasadahan ng tingin bago niya tuluyang buksan ang pintuan. Sir, okay lang naman po. Hindi naman po ako maselan. Kasama din naman po ito sa trabaho ko. Saad ko pero tinignan niya lang ako ng makahulugan. Sinabing ayoko nga Giit niya. Ramdam ko na seryoso na siya kaya hindi na ako kumibo pa. Nakaupo kami noon sa sofa na kanina. Inupuan nila ni Doc John. Maya-maya ay pumasok ang isang doktora. Talaga namang ito'y maganda. Magandang araw Sir Spade. O siya na yun? Anang babae tsaka tumingin sa gawi ko. O siya, tara na sa klinik ko. Anyaya ng doktora na iyon. Be gentle. Bagaman walang kahit ano siyang idinugtong, ramdam ko ang pakikiusap sa kanyang tinig. Sumama ako sa doktor na iyon. May mga pinagawa siya sa akin na nasunod ko naman. Walang bakas ng kahit ano. Patanong na aniya nang subukan niyang i-check ang maselang parte ng katawan ko. Ang swerte naman ng equipment ko. Natatawang aniya kaya napangiwi ako. Healthy lahat, wala akong masabi. Kailangan mo lang iwasan ng mga mamantika para maging maayos lahat. Saktong naayos ko ang aking sarili ay siyang pagpasok naman ni Sir Spade. How is it? Pwede nang i-inject sir. Anang doktora. Tinignan ko si Sir Spade tsaka siya tumango. Pwede ka nang lumabas. Anang doktora sa akin kaya tumango ako. Paglabas ko'y naupo lang ako sa bench na naroon. Ilang minuto lang ako naghintay hanggang sa lumabas si Sir Spade. Let's go. Anya tsaka nangunang maglakad palabas. Gusto mong kumain sa labas? May gusto kang puntahan? Anya pero umiling ako. Paglabas namin ng klinikang iyon, nagulat ako nang pagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Tatrabaho ba ako para sa kanya? O siya ang magtatrabaho sa akin? Naitanong ko sa aking sarili. Pero hindi ko na siya inalintana pa. Sa halip ay sumakay na ako. Hindi po ako mahilig lumabas, kaya umuwi na tayo. Pakiusap na saad ko. Tinignan niya ako mula aking mga mata pababa sa aking labi. May boyfriend ka na ba? Medyo nagulat ako kaya umiling ako sa naging tanong niya. Wala, mas kailangan ako ngayon ng pamilya ko, kaya kailangan ko silang unahin kaysa sa akin. Wika ako na ikinatango niya. Bakit ganyan kayong tumingin sa akin? Urirat ko at tumiling siya. Wala, may naaalala lang ako. Sige na,
Iuwi na kita. Hindi na kami nag-usap matapos noon. Ang mata ko ay ipinako ko lamang sa daan hanggang sa makabalik kami sa unit. Bumaba siya sa kotse at umikot. Inaasahan ko ng pagbubuksan niya ako ng muli ng pinto. Pero bago pa iyon mangyari, napako ang mata ko sa litrato na nasa gilid. Kahawig ko yung babaeng iyon pero alam kong hindi ako iyon. Kaagad kong dinampot ang picture na iyon at palihim na itinago sa aking bulsa. Ihahatid pa ba kita? Tanong niya kaya umiling ako. Hindi na, kaya ko na ang sarili ko. Tsaka ako nag-iwas ng tingin. Dinaanan ko siya at dumiretso papasok sa building. Hindi na din naman siya nangulit. Pero naging palaisipan sa akin kung sino nga ba ang babaeng nasa picture na iyon. Kinahaponan ay dumalaw muli si Allen sa akin. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon para tanungin sa kanya kung sino nga ba ang babaeng nasa picture na kahawig ko. May naging girlfriend ba siya? Usisa ako. Oo, yun ang dahilan kaya naghahanap siya ng babaeng magdadala ng anak niya. Dahil ayaw na niyang umibig muli. Ngumungoy ang ani Allen na kaharap ko sa mesa. Kilala mo ba kung sino yung ex-girlfriend niya? Umiling si Allen dahil hindi niya daw kilala ang mukha nito. Pero ang alam niya, namatay ang girlfriend ni Sir Spade dahil sa isang sakit. Helena lang ang alam ko sa girlfriend ni Sir. Lately, napapansin ko ang pagiging overprotective sa akin ni Sir. Natatakot ako. Paano kung iniisip niyang isa lang ako si Helena? Sinasabi mo bang interesado sa'yo si Sir? Ani Allen, tumango ako pero malakas siyang tumawa. Mataas ang standard ni Sir at hindi ka papasa. Iyon ang kumumbinsi sa akin para ilabas ang maliit na picture na aking hawak. May Helena sa likod noon, kaya alam kong iisang babae ang tinutukoy at sinasabi ni Allen. Saan mo yan nakuha? Naiwan siyang nakanganga. Ikaw yata to eh. Anya pa pero umiling ako. Hindi ako yan. Magkaiba ang paraan namin ng pagngiti. Kas? Ani Allen, tsaka tinapik ang aking balikat. Ito na ang susi ng pagyaman mo. Sigaw niya na ikinangiwi ko. Gagawin mo pa akong gold digger. Mayos ka nga. Natatakot tuloy ako. Parang ayoko nang tumuloy, Allen. Paano si tita? Pinaasikaso na siya sa akin ni Sir. Ituloy mo na yan. Kung sakali na magkagusto siya sa'yo, di go lang. Nasa iyo pa din naman ang desisyon. Ani Allen sa akin. Pag alis ni Allen ay mag-isa na naman ako sa bahay. Wala akong pinagkakaabalahan kundi manood at asikasuhin ang aking sarili. 10:00 ng gabi. Patulog na ako noon nang may mag-doorbell na naman mula sa labas ng pintuan. Spade point of view. Nanlalabo ang aking mga mata habang susuray-suray papasok sa loob ng building kung saan naroon si Sairi. Masyado akong tinamaan ng alak. Mas malapit naman ang bahay namin pero hindi ko alam dahil kusa akong dinala ng aking sarili sa lugar na ito. Nag-doorbell ako at kaagad din naman na bumukas. Hay, nakangiti kong bati. Nakatitig sa akin ng kanyang maamong mata. Papasok ako. Wika ako. Hindi ko siya hinintay na sumagot. Hindi ko din naman nadinig ang pagkontra niya kaya naman tumuloy na ako. Sir Spade? Anya sa akin pero umiling ako. You should call me love. I miss that. Saad ko. Makahulugan niya akong tinignan. Hinila ko siya palapit at pinaupo sa aking kandungan. Sir Spade, lasing po kayo. Stop calling me sir. Gusto ko yung love. Malambing na saad ko. Hindi ko din alam kung nasasabi ko ba ang mga word ko ng diretsyo. Ibinaon ko ang mukha ko sa dibdib ng babaeng iyon at inaasahan na pipigilan niya ako. Pero hinayaan niya lang ako. Niyapos niya sa balikat ko ang isang kamay niya at tinapik-tapik ang likod ko. Doon ay nakaramdam ako ng komportable kaya lalong tumaas ang aking emosyon. I miss her. I miss her so much. Sigurado ko na namimiss ka na din niya. Saad niya sa akin. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, siguradong malalampasan mo din yan, pangako. Anya sa akin. Sa akin ka na lang. Bumalik ka na. Hindi ako siya. Dahil sa sinabi niyang iyon, para bang bigla akong nawalan ng lasing. Umayos ang aking sarili bigla. Hindi na siya babalik. Pero hindi ako siya kaya Sir Spade, huwag mo siyang hanapin sa akin pakiusap.
Anang sinsero niyang mata habang nakatingin sa akin. Lumuwag ang pagkakayakap ko sa kanya, pero ang kanyang mga mata ay napako lang sa akin. Kukuha kita ng unan para makapagpahinga ka na. Tumango naman ako. May kakaiba sa puso ko nang umalis siya sa aking kandungan. Hindi ko masigurado kung ano. Naiwan ako nakatulala sa sofa hanggang sa bumalik siya. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya hanggang sa iabot niya sa akin ang unan. Magpahinga ka na. Tumalima siya kaya kaagad kong hinabol ang braso niya para siya'y pigilan. Stay. Nahihiyang saad ko. Tinignan niya ako. Nakatanaw ang kanya mga titig hanggang sa harapin ko siya. Hinila ko ang bewang niya palapit sa akin. I want to kiss you. Kiss me then. Paghahamon niya habang nakatitig sa aking mga mata. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang kanyang labi. Nung unay padampi-dampi pa lamang iyon hanggang sa lumalim at ako ang unang matukso. Iginiya ko siya paupo sa sofa hanggang sa matagumpay kaming makapwesto doon. Sisimulan na po ba natin? Tanong niya sa akin pero wala akong pakialam doon. Ang mga kamay ko ay naging malikot hanggang sa balutin ako ng init ng aking katawan. Pinaubayan niya sa akin ang lahat at nagawa ko iyon ng matagumpay. Saksi ang sofa na iyon sa mga namagitan sa amin ni Sairi. 2:00 ng madaling araw nang makaramdam ako ng ngalay. Nagising ako na nasa ibabaw ko pa din si Sairi habang nakabalot kami ng kumot sa sofa. Maingat ang bawat galaw ko habang nakatitig sa kanyang maamong muka. Bakit ganun? Sa halip na si Helena ang maisip ko, ay siya talaga ang aking nakikita. Para bang wala nang puwang si Helena sa akin. Kahit noong mga nakaraang araw lang, iniiyak-iyakan ko pa siya. Bumangon ako ng maingat. Wala na akong pakailam kahit wala akong saplot. Kinarga ko si Sairi pabalik sa kanyang kwarto. Bago ako lumabas, ay nag-half bath muna ako. Napakalalim ng kanyang pagkakatulog, ni hindi man lang siya nagising sa aking pagkabuhat. Nag-alala tuloy ako sa kanyang kalagayan. Baka mamaya, bigla na lamang siyang pasukin dito habang tulog siya. Naging mas komportable ang tulog ko dahil sa aking paliligo. Maaga din ako nagising kaya nag-prepare na ako ng almusal niya para sa kanyang paggising. 2 magkakasunod na doorbell ang nadinig ko mula sa labas. Tumaas ang aking kilay. Ganito kaaga? May bisita na siya agad? Reklamo ko. Inalis ko ang apron ko bago ko pagbuksan ng tao sa labas. Sir? Patanong na ani Allen sa akin. Anong ginagawa niyo dito? Nakangiwing anya. Ikaw? Po? Ikaw? Kung meron mang tinatanong dito ngayon, ikaw yun at walang iba. Striktong saad ko. Ngayon Allen, anong ginagawa mo dito? Wala akong natatandaan na pinadadaan kita dito. Kinakamusta ko po si Sairi araw-araw. Tigil mo na. Kaya kong gawin yun. Sita ko sa kanya. Sir naman, hindi niya na ituloy sa akin ang pangangatwiran niya dahil sa sabik na tinig ni Sairi. Allen! Ngunit kaagad din siyang natigilan nang mapagtanto niyang naroon ako. Nakataas ang aking kilay. Anong meron? Pinamamagitan ba sa inyong dalawa? Usisa ako habang kami ay nasa mesa. Wala sir. Ano naman po ang namamagitan sa amin? Bakit ganun siya ka-excited na makita ka? May tinatago kay sa akin? Umamin ka Allen. Sigaw ko na kapwa ay kinabigla nila. Sir, ano po kasi? Meron? Sigaw ko na naman. Alam kong magpapang-abot na ang kilay ko dahil sa inis. Magpinsan po kami. Ani Allen na ikinataas ng aking kilay. Tinitigan ko siya. Nagpalitan na mata ko sa kanilang dalawa. Yung mama niya, tita ko po. Kaya ganun na lang ang pagkumbinsi ko sa inyo na tulungan siya dahil tita ko ang mama niya. Itigil mo ang pagsisinungaling. Sir, tama naman. Totoo nga po. Bakit walang bakas na magpinsan kayo? Sir naman, syempre po. Sa side po ng tatay niya siya kumuha. Kayo, ba't po kayo nandito ng ganito kaaga? Sino? Kayo po. Sinong nagbigay sa ng otorisasyon para tanungin ako, Aber? Nagsusungit na saad ko. Tumingin ako kay Sairi na tahimik lang na kumakain. Sir, matunaw yan. Hindi pa nga kayo nakakapaggawa ng ano eh. Allen, pigil sa kanya ni Sairi. Huwag kang pakasiguro.
Wika ko naman. Sa akin na sumakay si Allen papasok sa opisina. Ano ang mga paboritong bagay na ginagawa ni Sairi? Napakasimple lang niyan, sir. Di siya mahilig mag-shopping tulad ng iba. Sumasapat ang araw-araw na kita niya noon bilang waitress para punan ng kanilang pamilya. Maaga ako lumos ng Manila, kaya hindi ko dinagisdan kung ano nga bang paborito niyang ginagawa sa buhay niya. Mahilig siya sa bulaklak o sa chocolates? Para saan po ba yan? Yang mga tanong. Curious ako sa pagiging siya kaya gusto ko pa siyang mas makilala. Sir, ipapaalala ko lang po. Iba po si Helena kay Sairi. Ay sana naman, huwag niyo siyang tignan bilang anino ng nakaraan niyo. Sa pagkakataong iyon, hindi ko naramdaman na boss niya ako't empleyado ko lang siya. Mahal ko po ang pinsan ko, kaya hanggat kaya ko siyang idepensa ay gagawin ko. Salamat po. Hindi ako nakasagot sa banat niyang yun. Kinain ako ng guilt ko. Dahil tama siya. Si Helena nga ang unang pumasok sa isip ko nang makita ko si Sairi. Pero matapos ang kagabi, ay siya na ang tumatak sa isip ko sa tuwing ipipikit ko ang mata ko. Papunta na nga po pala si tita dito. Yun ang huli niyang sinabi nang makababa sa kotse. Yumuko pa nga siya sa akin para magbigay ng galang. I hate you, Allen. Saad ko sa aking isip. Ipinark ko ang kotse sa parking space sa likod ng building. Sa elevator sa ibaba na din ako dumaan. Nakasimangot ako hanggang sa makapasok ako sa opisina kung saan naroon si Mami. Naupo siya sa sofa pero kaagad na napatayo nang ako ay makita. Anak! Anya sa akin tsaka ako niyakap. Ano bang plano mo? Kasalanan sa Diyos yung gusto mo. Anya sa akin pero kumunot lang ang aking noo. Wala akong ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Mom, calm down. Saad ko tsaka ako hinawakan ng kanyang balikat. Mom, ano po bang sinasabi niyo? Yung pag-surrogate, ano yun? Hindi yun pinahihintulutan ng Diyos, kasalanan yun anak. Ani Mami, kaya ako'y napairap. Sino po bang nagsabi sa inyo ng tungkol dyan? Si John, hinahanap kita sa kanya. Pero nakita ko sa mesa niya yung mga detalye ng surrogation mo. Mom, please. Itigil mo yan anak. Kung hindi mo naman mahal yung babae na yan, pakiusap. Ani Mami. Hinihingan niyo ako ng anak. Nung bibigyan ko kayo tsaka kayo gumaganyan. Dahil hindi sa ganitong paraan. Saad niya tsaka hinampas ang aking braso. Iharap mo sa akin niya na makausap ko. Bakit siya pumapayag sa ganyang kalakaran? Mommy, just let me. Wika ako pero mariin siyang umiling. Fine, hindi ko na itutuloy. Bagsak ang balikat na saad ko. Hihinto ko na po. Tumango-tango si Mami tsaka tinapik-tapik ang aking balikat. Sige na po, umuwi na kayo. Hindi ko na itutuloy yun. Puno ng panghinayang ang aking naramdaman. May kung ano sa puso ko ang ayaw bitawan si Sairi. Sairi point of view. Mama! Malakas na sigaw ko nang bumaba siya mula sa bus. Sinama ko ni Allen para sumundo sa kanya sa terminal. Mahigpit ko siyang niyakap. Mangiyak-ngiyak ako. Hay nako, ilang buwan tayong hindi nagkita, ganyan na ang reaksyon mo. Ani Mama sa akin. Namiss ko lang po talaga kayo, promise. Hindi ko po alam kung paano ang gagawin ko nung mga unang linggo. Nag-aalala ko sa inyo. Tapos namimiss ko pa po kayo. Iginiya kami ni Allen pasakay sa kotse. Sino ba yung tutulong sa atin? Usisa niya habang magkatabi kami sa likod. Si Allen ang driver. Basta po ma, gagaling na po kayo. Hindi na po natin kailangang mangutang para sa operasyon ninyo. Masaya kong wika. Hindi alam ni Mama kung ano ang totoong tinatrabaho ko dito sa Manila. Alam kong hindi din naman siya papayag na magkaganon ako. Hindi niya kayang isakripisyo ko ang sarili ko para sa kanya. Nag-drive si Allen hanggang sa makarating kami sa hospital na paglalagakan kay Mama. Doon din sa pinag-check-upan ko, si Dr. John ang nag-asikaso sa amin. Madami siyang tanong kay Mama na nasagot din naman namin. Minor lang naman pala ang case nyo. Kung sana mas maaga kayo nakilala ni Spade ay baka naagapan pa natin yan. Hindi natin kailangang operahan. Ani John. Spade? Ani Mama kaya tumango ako. Siya po yung tutulong sa atin ma. Nasa labas si Allen pero maya-maya ay pumasok din siya. Nasa labas si Sir Spade. Gusto ko makausap. Ani Allen. Ako na munang bahala dyan kay tita. Anya sa akin kaya tumango ako.
Naglakad ako papalabas at doon ko nakita si Sir Spade na nakasandal sa kotse. Malungkot ang mga mata niya. "Sir Spade," tawag ko sa kanya. "Coffee tayo?" Anyaya niya sa akin. May malapit kasing coffee shop doon. Nanguna siya at sumunod ako. Siya na din ang umorder pagkahatid niya sa akin sa mesa na inuko pa namin. "Nandiyan na ang mama mo?" Nakangiting tanong niya at sabik akong tumango. "Ngayon pa lang po, pinagpapasalamat ko na ito, Sir Spade." "Nakakatuwa na ganyan ka kasaya." Anya tsaka humigop ng kape. "Bakit niyo nga po pala ako pinatawag? May sasabihin kayo?" Bigla ay nagbago ang mood niya. Naging malungkot. Itinuon ko ang mata ko sa kamay niya na humahaplos sa bibig ng tasa na iniinuman niya, na para bang nag-iisip ng malalim. "Alam mo, nung nakilala kita, nagbago lahat ng pananaw ko sa buhay. I want to continue this, pero this time ay totoo na." "Ano pong totoo?" "I want you." Bahagya ako na pakurap. "Gusto kita, Sairi." "Dahil ba kamukha ko siya?" Nakita ko ang pagkagulat niya. Mukhang hindi niya inaasahan na manggagaling sa akin yun, na sasabihin ko yun. "Kung dahil kamukha ko siya kaya gusto mo ko." Ayoko ang aking sagot. Ayoko maging parte ng buhay mo dahil sa anino ng past girlfriend mo. Ituloy na lang natin to dahil kailangan kong dalhin ang magiging anak mo. Gusto ko nang itigil. Anya na naman. Kumunot ang noo ko. Wala akong maintindihan. "Hindi ko na itutuloy ang surrogation, Sairi." "Ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Itutuloy ko pa din ang pagpapagaling sa mama mo. Ipapagamot ko pa din siya." "Anong maaari kong ibayad?" "Wala. Yung makita lang kita na okay, na masaya. Okay na ako dun." Saad niya sa akin. "Maghanap ka na ng ibang trabaho." Humigop siya ng kape, pero ramdam ko pa din ang lungkot niya. Ganun na lang din ang ginawa ko. Ito na ang huli naming pag-uusap at nasisiguro ko iyon. "Babalik na ako sa opisina. Mag-ingat ka na lang. Si Allen kahit mamaya mo na lang papasukin." Anya na makalabas kami. Malungkot akong tumingin sa mata niya hanggang sa sumakay siya ng kotse. Pagbalik ko sa hospital ay nasa labas na si Allen. "Si Mama," kaagad kong bungad. "Nasa loob. I-admit na siya at si John ang mag-aalaga sa kanya." "Talaga? Mabuti naman." Tumulo ang aking luha. Hindi ko alam kung dahil kay Mama o baka dahil kay Spade. "Si Sir Spade, anong napag-usapan niyo?" Bigla kong niyakap si Allen habang umiiyak. "Baliw na ako, Allen. Baliw na ako." Saad ko habang umiiyak. "Bakit? Ano ba kasing nangyari?" Anya pero umiyak lang ako habang umiiling. "May ginawa ba siya sa'yo?" "Wag na daw naming ituloy yung surrogation." Sagot ko nang humiwalay ako sa kanyang yakap. "Ano? Bakit daw?" "Hindi niya sinabi eh. Pero itutuloy niya pa din yung pagpapagamot ni Mama." "Oh, yun naman pala eh. Ano pang iniiyak mo dyan?" Anya sa akin kaya napaiyak na naman ako. Kahit ako, hindi ko din alam kung para saan na tumiiyak ako, Allen. "Gusto mo na siya?" "Hindi ko alam. Ayokong ipilit ang sarili ko. Alam kong makakalimot din ako. Tutal hindi pa naman ako gaanong attached sa kanya." "Kas, malayong agwat din ang buhay niyo. Masungit ang mami niya kaya hindi ko din nakikita na magugustuhan kanya kung sakali." "Naiintindihan ko. Mag-a-apply na lang muna ako ng waitress para kahit papaano makaipon din ako. Ayoko namang iasa na lang lahat sa kanya." "Doon ka na lang muna mag-stay sa bahay ko. Malawak naman yun." Tinulungan ako ni Allen na maghakot ng mga damit ko na hindi ko din naman naisuot dahil may mga damit nga sa unit. Hindi ko na sinabi kay Allen na may namagitan na sa amin ni Spade dahil ayokong isipin niyang binablackmail ko siya. Isa pa ako naman ang tumanggi, kaya kasalanan ko din. Natatakot akong mahalin niya sa akin ay si Helena. Sa halip na ay ako. Madaming restaurant dito sa Manila, pero lahat sila ay wala nang bakante. Karaniwan na hiring ay yung mga bar. Hindi ko pa nasusubok ang trabaho na iyon, kaya medyo kabado pa ako. Kaysa sa mga ganun ako mag-apply, ay sa resto bar na lang ang pinili kong pasukin. Hindi ganoon kagaganda ang uniforme dito. Malayo to sa restaurant na napagtrabahuhan mo noon. Wika sa akin ng manager. Kaya ko po, sigurado naman po ako na hindi nyo din ako pababayaan kung sakali. Nakadepende, iha.
May mga bastos naman kasi na handang magbayad, kaya kung ako sa'yo, go with the flow na lang. Saad ng manager. Hindi ako nakakibo. Kung mag-iinarte ako, baka lalo akong mawalan ng trabaho. Hindi naman siguro mangyayari ang nasa isip ko. Iginaya ako ng manager sa dressing room at may uniform doon na kaagad ko namang sinuot. May experience na ako sa pagsiserve, kaya hindi na ako gaanong nahirapan. Aba, may bago ka pala. Anang isang lalaki. Kausap iyon ng manager namin. Oo, kakapasok lang ngayon. Mukhang inosente Wika pa niya, pero hindi ko na lamang pinansin. Dinala ko ang mga orders by table. Ganun lang ang naging rotation ko. Mabuti na nga lang dahil naging smooth lang. Nang sumapit ang 6:30 ay lalong dumadami ang tao, lalo na ang mga kalalakihan. Hindi naman ganoon kapangit at kalaswa ang suot ko para titigan nila ako ng malagkit. O baka natural na sa kanila yan habang ako ay naiilang. Nagpapa-table din ba kayo ng waitress dito? Dinig kong anang isang lalaki sa likuran ko. Kausap niya yung isang waitress. Depende po sa usapan niyo, sir. Sagot naman ito. Nagulat ako nang may humawak sa aking braso. Hinabulot niya ako paharap sa kanya. Kausapin mo yung boss mo. Sabihin mo ititable kita. Anya sa akin kaya ako'y natakot. Hindi naman po kasama sa usapan namin ng pag-table, sir. Sa pilitan kong inaalis ang aking kamay sa pagkakahawak niya. Pero desidido siya sa kanyang gusto. Let her go. Napasinghap ako sa tinig na iyon. Nang lumingon ako ay si Spade ang nandoon. Nakasimangot siya at halata na hindi maganda ang mood niya. Sino ka naman? Kanya-kanya tayo ng trip. Trip ko ang babaeng ito't wala ka nang magagawa doon. Mayabang na anya kay Spade. Masama akong mang trip. Kaya kung ako sa'yo, susundin mo kung anong sinabi ko. Bitaw! Mayabang na paghahamon ni Spade sa lalaki. Mga boss, ano ba yan? Madami namang available dyan. Hindi nyo kailangang mag-away. Anang manager. Pagsabihan mo tong epal na lalaking to. Nauna akong kinuha tong babae kaya kumuha siya ng kanya. Mayabang na saad din ng lalaki. Huwag mo akong tuturuan kung anong gagawin ko. Kung gusto mong magkasundo tayo. Wika ni Spade. Now, let her go. Saad pa niya tsaka kumuha ng pera sa kanyang wallet. Hindi bababa sa 10,000 ang pera na iyon na isinaksak ni Spade sa dibdib ng manager. Hindi lang ikaw ang may kakayahan na magbayad. Mayabang na anang lalaki na naman. Girlfriend ko ang gusto mong i-table. Dapat nga hindi na kita kinakausap. Magpasalamat ka na lang. Tsaka inalis ang kamay ng lalaki sa akin at hinila ako papalabas hanggang sa marating namin ang kanyang kotse. Bitiwan mo nga ako. Ano bang ginagawa mo dito? Nililigtas ka. Ano ba sa tingin mo? Nililigtas? Mukha ba akong nasa panganib? Oo, tignan mo nga. Muntik ka nang mabastos. Buti na lamang ay dumating ako. Ano bang gusto mong mangyari sa'yo? Kala ko ba'y mag-a-apply ka sa restaurant? Resto naman yun Napasabunot siya sa buhok niya na para bang nawawala na ng pasensya. Resto? Oo nga, resto. Resto bar. Malakas na sigaw pa niya na parang pinipigil ang sarili niyang magalit. Sapa, bakit mo hinakot yung mga gamit mo? Pinapaalis ba kita sa unit na yun? San ka ngayon nakatira? Kay Allen? Sige, sabihin nating pinsan mo siya. Pero mas safe ka doon sa unit na binigay ko sa'yo. Kaya bumalik ka na doon. Spade, tapos na lahat ng napag-usapan natin. Kaya wala ka nang dapat na pakailam sa akin. Gusto nga kita. Giit niya sa akin. Gusto? Dahil ba kamukha ko siya? Sabihin mo. No. Mahal kita sa pagiging ikaw kaya please, maniwala ka sa akin. Hindi ako maniniwala. Mabigat siyang napabuntong hininga. Okay, kung ayaw mong maniwala okay lang. Pero please, huwag ka nang bumalik sa resto bar na yun. Wala akong ibang mapapasukan sa ngayon. Kaya wala akong ibang choice kundi pasukin ang trabahong yan. Pero sa lagay ngayon ay malabo nang makabalik ako. Lalo at ganito ang nangyari. Umalis ka na. Saad ko tsaka ako naglakad pabalik sa resto. Kaagad kong hinanap ang manager para kausapin. Inaasahan ko na magagalit siya sa akin. Pero nakangiti pa siya nang ako ay makita.
Ano, kamusta? Okay ba ang naging usapan nyo? Anang manager sa akin. Siguro ay dahil 10,000 na ibinigay ni Spade sa kanya kanina. Pwede pa po ba akong bumalik? Tanong ko sa kanya na magiliw niya namang ikinatango. Oo naman, mula ngayon na hindi ka na pwede nilang ganun-ganunin, okay? Yan ang maipapangako ko sa'yo. Labis kong ikinatuwa ang sinabi niyang yun. Pero nahihiwagaan pa rin ako kung ano nga ba ang dahilan at binigyan niya ako ng importansya. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Pero may mga napapansin ako na pagbabago sa katawan ko. Nagugutom ka na naman? Ani Elay sa akin nang humingi na naman ako ng biscuit sa kanya. Sa 2 buwan kong pamamalagi sa trabaho ko ay naging close ko na rin sila. Ewan ko ba, nagiging magugutumin ako nitong mga nakaraang araw. Saad ko habang nakaupo sa gilid ng bar counter. Maya-maya ay lumapit sa akin iyong manager. Oh, nagugutom ka ba? Anya sa akin tsaka iniabot sa akin ang isang styro na may lamang shawarma. Saan naman po ito galing? Madalas niya na akong abutan ng mga pagkain. Aabutin ko na sana iyon nang mapangiwi ako matapos kong maramdaman ang paghalukay ng aking sikmura. Nagtatakbo ako papunta sa CR. Kaagad ako napaduwal nang hindi ko na matiis. Pero wala namang lumalabas sa bibig ko. Hinang-hina ako. Habang lumalabas ng banyo. Nauntog pa nga ang noo ko sa pagbukas ng pinto. Spade, bakit ka nandito? Gulat na saad ko. Nagsusuka ka daw. Kamusta ka? Okay lang ako. Are you pregnant? Yun ang tanong niya na nagpatigil sa akin. Buntis ka? Anya pa pero sinubukan ko siyang iwasan. Naglakad ako ng mabilis hanggang sa habulutin niya ang braso ko para pigilan ako palayo sa kanya. Tinatanong kita. Hindi. Giit ko tsaka ako siya matalim na tinignan. Hindi ko pa alam. Saad ko tsaka ako nagbaba ng tingin. Wala akong ideya. Baka masama lang ang pakiramdam ko. Ako ang ama niyan, diba? Tarantang aniya tsaka hinawakan ng aking balikat. Hindi ko pa nga alam ang sagot eh. O di tara na, alamin natin. Anya tsaka ako hinila sa kung saan. Dinaanan namin ng manager ko na akala ko'y pipigilan kami. Pero napangiti pa siya habang kami pinapanood na lumabas. Sir tulungan niyo ko. Pakiusap na saad ko pero kumaway lang siya sa amin. Happy trip, masiglang anya habang kumakaway sa amin. Iginiya ko ni Spade pasakay sa kanyang kotse. Ano bang kailangan mo? Ano na naman ang ginawa mo't napapasunod mo ang manager ko? Ako ang owner nun. Binili ko na yun kaya wala kang takas. Kala mo ba pababayaan kita? I told you mahal kita. Anya habang nagmamaneho. Ano? Anong nabili? Naguguluhang saad ko. Ayaw mo umalis doon, diba? So binili ko na lang para hindi ka na mahirapan pa. Anya kaya ako ay sumimangot. Hindi ako makapaniwala na after ng mga nangyari, magagawa niya pa iyon. Magkano kaagad ang unang pumasok sa aking isip? Kung bakit niya din nagawa yun. Pero ang mas kailangan kong unahin ay kung saan nga ba kami patungo. Saan ba tayo pupunta? Saad ko tsaka ako siya masama na tinignan. Kung balak niya na naman na pumunta sa John na yun, wag na niyang tangkain pa. Masyado na ako nakakaabala. Sa unit, may pregnancy test doon. Kailangan kong malaman ang sagot. Hindi ko siya pinansin hanggang sa makarating kami sa unit. Inalalayan niya ako papasok hanggang sa elevator. Pagpasok namin sa unit ay walang pinagkaiba yun. Ganun pa din sa dati. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka kadesidido na makuha ang sagot. Kung sakali na buntis ako, anong gagawin mo? Pangahamon na saad ko sa kanya. Kukunin ko yung baby? Suwestyon niya na kaagad ko naman siyang binatukan. Biro lang, gusto kong pakasalan ka, Sairi. Anya, hindi ko talaga in-expect ang sagot niya. Ano naman ang mapapala mo kung pakakasalan mo ko? Pakiusap, Spade. Stop thinking too much. Kahit ako, hindi na din ako natutuwa eh. Giit niya at halatang seryoso na din siya. Huwag mo kong pangunahan. Oo, inaamin ko. Nung una hindi ko nasabi sa iyo yung mga dapat kong sabihin. Kaya nga habang tumatagal, nababaliw ako kakaisip sa iyo. Hindi ko na alam kung paano ko i-handle ang sarili ko. Namimiss kita. Kala ko din dahil kay Helena, kaya ako nagkakagusto sa'yo. Pero na-reverse.
Lumungkot ng dahan-dahan ng kanyang tinig. Habang dinadalaw ko na si Helena, habang iniisip ko siya, ikaw ang sumasagi sa aking isip. Spade? You helped me to moving out from that hole. Ikaw ang dahilan kaya ako nasasabi ang mga bagay na ito, Sairi. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan yan, Spade. Natatakot na ako ipagkatiwala lahat eh. Baka maiwanan na naman ako, tulad kung paano mo ako binitiwan nung may damdamin na ako para sa'yo. May feelings ka? Anya, pero hindi ko sinagot yun. Magtitest ako. Kapag negative ang lumabas, ito na ang katapusan. Kinuha ko ang PT na dala niya. Kabado ko nang pumasok ako sa CR. Hindi ko alam ang aking ipapanalangin. Natatakot ako sa parehong maaaring kalabasan. Malalim akong bumuntong hininga bago ko simulan ang pagtitest. Nang malinaw na bumakat ang dalawang pulang guhit, ay halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. Napatalon pa nga ako habang paulit-ulit na tinitignan ng test na iyon. Hanggang sa madinig ko ang magkakasunod na katok ni Spade mula sa labas. Sairi, are you okay? Nag-aalala na ako sa'yo. Aniya habang kumakatok. Oo, okay lang ako, lalabas na din ako. How was it? Hayaan mo. Ano't ano man ang lumabas tatanggapin ko. Binaon ko ang lakas ng loob ko palabas para harapin si Spade. Ano? Nakatingin siya sa mata ko kaya inabot ko ang PT. Naroon ang lungkot sa kanya hanggang sa makita niya ng tuluyan ng sagot sa tanong niya. Napakurap siya tsaka sabik na ibinalik sa akin ng kanyang paningin. You're pregnant! Anya tsaka ako niyakap. This is not about your surrogacy, but because between you and me. Bakas ang saya nang sambitin niya iyon. Anong plano mo? Ipakikilala ka sa magulang ko. They are excited to see you, lalo na kapag sinabi kong buntis ka. Spade, stop it, Sairi. Ako ang bahala sa'yo. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi kita pababayaan. Pangako. Anya sa akin. Tinitigan ko lang ang mata niya kahit hindi ko alam ang aking isasagot. May damdamin ako kay Spade. Pero kahit ako'y takot din akong aminin yun dahil hindi ko pa siya kilala. Alam ko din na hindi sapat ang pagmamahal sa responsibilidad na gusto niyang kunin namin. Ano? Totoo ba yan? Ani Allen nang ikwento ko sa kanya ang mga nangyari, pati na ang aking pagdadalang tao. Ibig sabihin, binuka mo yan ang hindi ko alam. Nakangiwi siya ng sambitin yun. Kailan pa? Allen naman, kailangan ko pa bang sagutin yan? Nahihiyang wika ako. Nasa sofa kami na kanyang tinutulugan. Pwede din naman na wag na. Tamad na aniya tsaka siya umirap. So ano nang balak mo? Kung handa ka niya ng pakasalan, magpapakasal ka ba? Hindi ko alam. May damdamin ako para kay Spade. Pero hindi ko pa alam kung dapat ko bang i-entertain ito. Natatakot kasi ako. Bakit ka natatakot? Tingin mo ba hindi siya seryoso sa nararamdaman niya sa'yo? Sabi mo, okay naman ang mga reason niya sa'yo. Mahal ka niya. So bakit magdadalawang isip ka? Tatanggapin ko na ba? Bakit ako ang tatanungin mo? Ako bang magpapakasal? Napatigil kami sa pagkukwentuhan ni Allen nang may kumatok sa pintuan. Si Allen na ang tumayo para pagbuksan iyon nang pumasok si Spade. Napatayo ako sa sofa. Anong ginagawa mo dito? Wala, sinusundo ka na. Sabi mo magpapaalam ka lang, hindi ba? Anya sa akin. Magpapaalam for what? Ani Allen. Wala tayo sa trabaho kaya hindi kita gagalangin. Bukod dun ay nasa bahay pa kita. Kaya kailangan mong sumagot sa tanong ko. Kung hindi ko sasagutin, anong gagawin mo? Ani Spade. Hindi ko kailangan sagutin yan. Salamat sa pagpapatuloy sa nanay ng anak ko. Ani Spade, tsaka ako iginiya palabas. Sana naman ang punta natin to? Tanong niya sa akin. Gusto ko nang makilala ng magulang ko, kaya pupunta tayo sa bahay. Bakit ka nagdedesisyon ng hindi ko alam? Gusto mo ba ako o hindi? Huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Sabihin mo, pag-asa ba ako o wala? Anya tsaka pinreno ang kotse. Mahal naman pero hindi pa ganun kalalim. Nag-aalangan na saad ko, tsaka siya tumingin sa akin. Akala ko'y madidismaya siya, pero ngumiti siya. See, kahit 1% pa yan may pag-asa pa din.
Matamis siyang umiti tsaka ako niyakap ng mahigpit. Nakaramdam ako ng kapanatagan ng mga sandaling yun. Hindi na ako kumontra nang mag-drive pa uwi sa kanila. Malawak na bakuran nila ang bumungad sa akin. Nahiya ako sa aking sarili. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano sila kayaman. Ito ang patunay na barya lang sa kanila ang 1,000,000. Pagbaba ko, inalalayan niya ako hanggang sa kami ay makapasok. Isang malaking bulwagan ang bumungad sa amin. Hindi ko alam kung gaano nga ba kaboring ang buhay ni Spade at hindi siya makakuha ng asawa. Gayong ganito sila kayaman. Kahit siguro 10 asawa pa, hindi kayang saidin ang kanyang yaman. Hinawakan ni Spade ang kamay ko hanggang sa nakarating kami sa malawak nilang kusina. Nawala lahat ng kaba ko nang makita ko itong abala sa ginagawa niya. Ang buong akala ko, hindi matawaran ng katarayan nito base din sa kwento ni Allen. Pero napangiwi ako. Parang malayo sa katotohanan ng kanyang mga kwento, lalo na sa mga nasasaksihan ko ngayon. Abala kasi ang mami ni Spade sa paghahanda sa mesa. Yung tipo na gaya ni nanay na basta bisita ang usapan, di bali nang mapagod. Mom, agaw pansin ni Spade sa kanya na kanyang ikinatigil tsaka tumingin sa akin. Oh God! Parang hinipo ang puso niya nang sambitin iyon habang nakatingin sa mata ko. Naglakad siya palapit sa akin tsaka ako niyakap. Diyos ko, napakaganda mo iha. Humahangang aniya tsaka ako bineso. Wala pa akong ligo at halos hindi ko inaasahan na ganito niya ako pakikitunguhan. O baka naman kinausap siya ni Spade. Nasaan ang daddy mo? Tawagin mo na nang magkausap-usap na tayo para makakain na din. Umalis si Spade at iniwan ako doon. Kala ko nga'y magbabago ang pakikitungo sa akin ng kanyang nanay. Diyos ko iha, mabuti naman at napilit ka ng batang yun. Magiliw na anang ginang sa akin. Napilit po na na sumama dito. Naikwento niya na nga na ikaw ang nakuha niyang magiging surrogate sana, hindi ba? Ayoko naman na magkaganunan kung maaari. Ayoko magkaroon ng apo dahil sa hiniling ko lang. Ang totoo kasi niyan, ako talaga ang salarin iha. Pinilit-pilit ko kasi talaga yung anak ko na bumuo ng pamilya. Kaya lang hindi pa naman siya handa ng mga panahon na iyon. Kaya naisip niya yung ganyang pamamaraan na hindi naman pinapayagan ng Panginoon. Mahabang paliwanag niya sa akin. Naiintindihan ko po, ako man po hindi din ito gusto. Ngunit nakasalalay po sa akin ng kaligtasan ng nanay ko. Pangit man po napakinggan, pero yun po ang totoo eh. Naikwento nga din ni Spade ang tungkol dyan, anak. Parang pinisilang puso ko nang sambitin niya iyon sa akin. Natanggap nila ako sa pagiging ako. Pati na ang pag-aalaga ni John sa nanay mo. Tinatanong ko naman si Spade kung para saan at ganyan siya ka-concern sa'yo. Sinabi niyang ikaw ang nagbukas ng lahat sa kanya. Kaya naman talagang lahat ng pagpapalakas ng loob ginawa ko sa anak ko. Anya, tsaka hinawakan ng kamay ko. Alam kong OA na akong titignan iha, pero gano'n na lamang ang pagpapasalamat ko sa'yo. Mula nang umamin sa akin si Spade na handa na siyang magmahal. Maraming salamat po. Wala akong masabi. Akala ko'y daraan pa ako sa madaming pagsubok para lamang hayaan kami ni Spade. Pero mukhang suportado naman siya, malayo sa aking inaasahan. Maya-maya, bumalik na si Spade kasunod ang daddy niya na iisa ang itsura. Para akong nakatingin kay Spade na matandang version. Eyes on me. Matagal pa akong magiging ganyan. Ani Spade tsaka tinutok sa akin ang mukha niya nang masaksihan niya kung gaano ko nakatitig sa kanyang daddy. Nako iha, pasensya na sa pag-aantay. Nainip ka ba? Hindi ko alam kung scripted ba ito o ano. Kala ko kasi dahil mula si Spade sa kilalang pamilya, matik na bata pobre ang mga ito. Hindi po, sakto lang po, huwag kayong mag-alala. Salamat nga po pala sa pagpapaunlak sa akin sa hapunang ito. Nagkausap na ba kayo kung anong plano nyo? Maya-maya ay ayan na naman ang tanong ng kanyang daddy. Wala pa po. Dinala lang po ako ni Spade dito dahil gusto niya po makilala niyo ko. Sagot ko, napatawa silang mag-asawa. Napakatotoo mo. Tumatawang anang mami ni Spade. Ibig sabihin ba niya ni wala ka talagang plano na pakasalan ng anak ko? Diretsahang tanong niya sa akin. Ang lagay tuloy ay parang ako pang nakabuntis sa halip na siya.
Ako may plano. Magpapakasal kami ni Sairi. Wika ni Spade na kinalingon ko. Wala pa kasi sa usapan namin na ganito, kaya naman medyo nabigla ko. Alam nyo naman po na nagdadalang tao na si Sairi. At ito na din ang inaantay ninyo kaya hindi ko na patatagalin pa. I want to marry her as soon as possible. Ani Spade habang nasa kinakain ng paningin. Spade, wait. Wala yun sa usapan natin. Kala ko ba kaya mo ko dinala dito para lang makilala ng mga magulang mo at para lang ibalita ang tungkol sa baby natin. Hindi ganito. I am sorry. Tumayo ako sa kinauupuan ko, tsaka ako naglakad palabas. Kaagad na hinabol ni Spade ang aking braso para ako'y pigilan. Gusto mo bang maulila yung bata na iyan dahil dyan sa pride mo? Hindi makapaniwalang Anya. This is not about pride. Hindi pa maayos ang nanay ko. At may mga problema pa rin ako sa pamilya ko. Kaya hindi ko sila maaaring basta na lamang abandonahin. Tingin mo ba, kapag pinili kita, kapag nagpakasal ako sa'yo, masasalba ko ba sila sa pinagdadaanan nila? Use me then. Nag-ahamon na Anya. I'm willing to help you. Di ko na din alam kung paano ko sisimulan. Napakaraming nangyari. Pero wala. Sa isa lang mauuwi ang isip ko at palaging ikaw yun, Sairi. Huwag mo na akong pahirapan. Nakikiusap pa na Anya. Kasi hindi ko na alam kung paano ka kukumbinsihin kapag hindi ka pa pumayag sa akin. Puno ng pakausap ang kanyang tinig habang nakatitig sa aking mga mata. Kahit sa mama mo, nagpaalam na rin ako. Alam kong hindi pa siya ganoon kagaling para istorbuhin ko. Pero ayoko magulat siya sa lahat ng plano kong ito. Dahil sinabi ko na nga sa'yo, Sairi, na tunay ang nararamdaman ko. Malinis ang intensyon ko para sa'yo. Alam ko at nararamdaman ko na totoo lahat ng mga sinasabi mo. Pero Spade, hindi basta-basta yung buhay na gusto mong pasukin natin. Nagpapaintinding saad ko sa kanya at tumaasa ako na maiintindihan niya. Pero umiling siya. Hindi kita bibiglain, pero hayaan mong dahan-dahan kong iparamdam sa iyo sa kung ano nga ba ang totoo kaysa dyan sa iniisip mo. Dahil nga alanganing oras na rin, hindi na ako pinauwi ng magulang ni Spade. Nakikiusap pa nga sila na kung sakali daw ay mas gusto nila ako doon hanggang sa makapanganak. Pero hindi naman pwede dahil inaalagaan ko din naman ng mama. Tulungan ko na po kayo dyan. Saad ko tsaka ko isa-isang dinala ang mga hugasin sa lababo kung saan naroon ang ginang. Alam mo, mapili rin ako noon. Pero naisip ko na anak ko lang din ang pahihirapan ko sa future. Kaya siya na ang bahalang pumili sa kung sino nga ba ang gusto niyang makasama. Hindi ko din po inaasahan na sa dami ng isda sa mundo, ako pa ang mapipili niya. Mapili ang batang yun. Tansya ko'y may napisil siya sa iyo na talaga namang bumihag sa puso niya. Anang mami ni Spade sa akin. Hindi naman po siguro. Hay nako, magtuyo ka na ng kamay mo. Anya pa tsaka ako pinunasan ng kamay. Nakahanda na yung tulugan mo doon. Maayos yun at alam kong makakatulog kayo ng apo ko ng mahimbing. Naglakad na ako papunta sa kwarto. Napapalibutan ng pink ang buong kwarto na iyon. Pahiga na sana ako pero may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko ay si Spade. May dala siyang gatas. Sorry kung naistorbo pa kita. Tipid lamang ako ng umiti tsaka iyon tinanggap. Bukas dalawin natin ang mama mo. Good night, Sairi. Alok niya tsaka kinabig ang pinto. Kinaumagahan. Gumayak ako base sa sinabi ni Spade kagabi. Hindi na ba kayo kakain para hindi na sana kayo maabala? Anang mami niya. Hindi na ma'am, sa labas na para maisabay ko din si tita. Ani Spade. Iginiya niya ako palabas hanggang sa pagsakay ng kotse, pinagbuksan niya ako ng pinto. Pagdating sa hospital, sa halip na si John ang hanapin ni Spade tulad noon, ay sa kwarto na kami ni Mama dumiretso. Ano yun tita? Papayag na lang tayo? Palapit na kami noon nang marinig namin si Allen. Iho, kahit umayaw ka kung gusto ng pinsan mo, aba wala kang magagawa. Hindi naman na rason na dahil nabuntis pakakasalan na. Kahit hindi ko kita si Allen, halata siyang nakanguso. Aba, anong gusto mo? Gusto mo araw-araw mong madinig ang pinsan mong umiiyak dito dahil kay Spade? Nanlaki ang mata ko. Pagtingin ko kay Spade, nakangisi siya sa akin. Hindi pala gusto Nagyayabang na Anya. Hindi ko na hinayaang madugtungan pa ni Mama ang kwento niya.
kaya lakad takbo kong inabot ang doorknob. "Mama!" Kaagad na saad ko. Sabay pa silang napatingin sa akin ni Allen. "O anak, kay aga mo naman." Ani mama. Tumaba na siya't nasisilayan ko na ang pagbuti ng kanyang lagay. "Good morning tita." Si Spade naman ang bumati sa kanya. Nagmano pa nga ito. Nakanguso si Allen. Mukhang hindi na talaga magkakasundo ang dalawang to. "Wala kang pasok today?" Ani Spade kahit nakagayak na pang opisina si Allen. "Meron po pero maya-maya pa." May inis pa din sa tinig ni Allen, pero dahil nga boss niya ito ay wala na siyang magagawa. "Ikaw nga ay umamin sa akin. May lihim ka bang tampo o ano?" "Nahihirapan na rin ako eh." Ani Spade. "Mamaya mag-usap nga tayo." "Pwede nyo naman kaming iwan ni Sairi dito. Kung gusto nyo sa labas na kayo mag-usap." Suhestyon ni mama. Nagtanguan pa sila. Ang mga bata talagang yun, masyadong protective si Allen sa iyo. Palibhasa'y ikaw ang paborito niyang pinsan. Ani mama sa akin. "Siguro nga ma. Naikwento sa akin ng pinsan mo na gusto ka raw pakasalan ni Spade dahil nagdadalang tao ka. Alam mo ang kaibahan ng salitang mahal sa sinalulang ang responsibilidad. Pero ramdam ko na seryoso si Spade sa kung anumang nararamdaman sa'yo. Dahil kung hindi niya ako susuyuin na araw-araw para kumbinsihin na hindi kanya pababayaan kung sakali kong hahayaan kita na pakasalan ka. Kapag tinanggap ko yun, hindi ko na kayo madalas makakasama. Iba na ang mundong gagalawan ko." Bigla ako naging emosyonal. Hinaplos ni mama ang pisngi ko. "Hindi ka naman bunso pero bakit ganyan kang kalambing sa amin? Kahit naman may asawa ka, walang magbabago. Ayaw mo ba noon? Magbabago na ang buhay na nakasanayan mo noon." "Pangarap ko yun pero po ganito. Kapag gumaling kayo, babalik na kayo sa probinsya habang ako may iwan na dito dahil may asawa ko dito." "Huwag mong maliitin si Spade. Kaya niyang gawing kapitbahay ang Manila at Davao, iha. Kung anong sigaw ng iyong damdamin, sundin mo. Para sa bandang huli, wala kang pagsisisihan anak. Hindi manghihinayang na sana'y pinili mo ang ganito." Hinawakan ni mama ang kamay ko. "Magiging masaya ako anuman ang magiging desisyon mo anak. Mahal mo si Spade. Ganun ang sagot ng mga mata mo anak." Spade point of view. Hindi naman kita gugustuhin para sa pinsan ko dahil lang sa mapera ka. O nakasiguro na ang buhay niya sa'yo. Hindi sapat na dahilan yun. Ipunto mo nga kung anong gusto mong mangyari. Bakit ayaw mo ko para kay Sairi? Ayaw mo kaming magpakasal? Dahil ba masyadong mabilis o dahil pa rin yan kay Helena? Hindi. Nasa gilid kami ng hospital at halos pinagtitinginan na nga kami ng mga dumaraan sa paraan kung paano kaming mag-usap. Para kaming magnobyo na nagtatalo sa isang bagay at nakakadiring isipin yun. Kung ganun, ano nga? Wala akong makitang rason eh. Hindi naman ako tumututol eh. Pero masyadong mabilis, Sir Spade. Buntis ang pinsan ko. Matapos ay nagpaplano ka pa na pakasalan siya. Ano na lang ang matitira sa akin? Sigurado kung mahina yung 4 na buwan na magiging busy ka sa paghahanda sa lahat ng yan. Madiin niya akong pinaliwanagan pero wala akong naiintindihan sa kung anong gusto niyang tukuyin. What do you mean? I didn't get you. May iwan sa akin ng trabaho at lahat ng responsibilidad kapag tinuloy mo yan. Maawa ka naman sa akin. Napangiwi ako sa kanyang walang yang dahilan. So sinasabi mo ba na hindi ka tumututol dahil ayaw mo sa akin o dahil sa iba pa man? Ayaw mo kung magpakasal sa pinsan mo dahil sa responsibilidad na maiiwan ko sa kumpanya? Hindi makapaniwalang saad ko habang nakatingin sa kanya. Umuwi siya tsaka dahan-dahang tumango. Kagatlabi ko siyang binatukan. All this time, I thought there was a deep reason kaya ayaw mo. Malaman-laman ko dahil lang sa posisyon mo. Kung patalsikin na lang kaya kita ngayon. Sir naman, bigla ay naging malambing ang kanyang tinig. O bakit? Hindi ba at pabalagbag mo kung sagutin ang nandoon ako sa bahay niyo? Nasabi ko naman ang rason eh. Sorry na po. Dahil dyan, mauna kang pumasok sa opisina. Saad ko sa kanya. Sir naman, ano po? Pagkukommuting niyo ko? Nakasimangot na aniya, kaya tinaasan ko siya ng kilay. Kung naging mabait ka lang sana sa akin simula pa lang, baka mas nag-increase pa ang sahod mo. Pero ano, panay ka po na ikaw na halos gumagawa ng lahat.
Parusa mo yan. Wika ko tsaka ako tumalima at ngumisi. Sir, sir naman. Tawag niya sa akin pero hindi ko na siya pinansin. Naghahampa ako habang nakangising naglalakad. Planchado na lahat. Spade, eto na yun. Sabi ko sa aking sarili. Noon ay tabang na tabang ako mag-asawa o magbukas ng puso. Pero ngayon ay nag-iba ang takbo ng panahon. Pakiramdam ko ay si Sairi na lang ang natitirang babae sa mundo at hindi ko siya maaaring basta na lamang pakawalan. Kumatok ako sa kwarto ni tita. Oh, akala ko ba'y papasok ka na sa opisina? Ani Sairi sa akin. Nakangiti akong lumapit sa kanila. Mukhang nagkaiyakan pa sila ni tita dahil sa basang mata ni Sairi. Kinuwento ko sa kanila mga napag-usapan namin ni Allen na ikinatawa din nila. Buong akala ko'y gusto niya akong protektahan sa'yo. Noon pala'y nais lang niya na wag matambak sa kanyang trabaho. Tawa-tawang wika ni Sairi. So, okay na lahat. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Nagbago na ba ang desisyon mo? Ngumiti siya at saka tumingin sa akin. Sasantabi ko muna lahat ng takot ko. Sa halip ay susundin ko muna ang puso ko. Kaya, oo ang sagot ko. Magpapakasal ako dahil nandito ka na din sa puso ko, Spade. Sa tuwa ko'y mahigpit ko siyang niyakap. Ito na yung final na desisyon ko. Hindi na to magbabago. Paulit-ulit kong hinaplos ang kanyang likod dahil sa sobrang tuwa ko. Kaharap ako sa gawin ni tita na masaya din sa kanyang nasasaksihan. Binigyan niya pa nga ako ng thumbs up para i-cheer ako. Hindi ko alam kung naging excited lang ba ako o sadyang naging mabilis sa mga araw dahil sa wakas ay nasagot na ako ni Sairi. Ito kaya, tingin mo anak. Ani mami, tsaka pinasilip sa akin ng katalog na kanyang hawak. Nasasala kami noon at lahat ay abala sa pamimili ng klase ng kasal na gagawin namin. Nandoon din si tita, pati na si tito. Naku, magpa-istorbo muna kayo dyan. Magmerienda na muna kayo. Ani daddy, sa totoo lang ay napakalaki ng pinagbago nila mula nang nakilala nila ang mga magulang ni Sairi. Nung una nga, kinakabahan pa ako dahil malayong estado ng buhay namin ni Sairi. Baka ito ang maging dahilan kaya tuluyan niya akong iwanan. Nakilala ko kasing hindi mapagsamantalang tao ang babaeng ito, lalo na ang magulang niya. Kaya natakot ako na maging paraan nila iyon para magkaroon ng pag-aalangan sa both side ng family namin. Pero pasalamat pa din ako dahil lumilevel up ang mga magulang ko sa magiging biyanan ko. Kaswal na kasi ang mga beach wedding na yan. Unique ko iho ko to kaya gusto ko naman ng unique sana. Ani daddy tsaka ako inakbayan. Kung sa Mount Oro kaya, dun sa Montalban. Ani mami, maganda ba doon? Si tita naman ang nagtanong. Oo, medyo nakakatrila challenge pero worth it ito pangako. Ani daddy, wala din naman kaming maisip ni Sairi kaya umagri na lamang ako lalo na't si daddy naman ang nag-aasikaso. Tingin mo, magiging maayos yun? Ani Sairi nang umakyat kami sa kwarto. Nakatanaw siya sa bintana habang ako nakatayo lang sa likod niya. Wala ka bang tiwala kay daddy? Tumatawang tanong ko. Meron naman, nahihiya nga ako Naglakad ako palapit sa kanya tsaka ako siya niyakap mula sa likod. Isinandal niya ang kanyang ulo sa pisngi ko. Si Helena, nagpaalam ka na ba sa kanya? Oo, sagot ko at siya'y tumahimik. Alam kong naging malaking parte si Helena ng buhay ko. Pero nasa magkaiba na kaming dimension. Alam mong hindi siya mawawala sa puso ko. Pero gusto kong malaman mo na maliit na lamang ang parte niya sa puso ko. Dahil nakuha mo na yun, di mo kailangang makaramdam ng pangingimbulo. Dahil ikaw na ngayon ang nakatatak sa puso ko, Sairi. Malambing na saad ko. Salamat, Spade. Maraming salamat. Anya pa kaya hinagkan ko ang pisngi niya bilang sagot. Spade? Spade! Bumitaw ako sa yakap kay Sairi. Bukas yan. Saad ko. Inaasahan ko ng pagmumukha ni Allen. May dala siyang black na kahon at may kalakihan. Anong tawag mo sa akin? Spade. Pagmamalaki niya. Nasa labas tayo ng kumpanya, kaya hindi uso yung ser-ser mo na yan. Giit niya tsaka sumiring. Tumingin siya sa kanyang pinsan. Heto na yung wedding gown mo. Anya kay Sairi, tsaka binagsak sa kama ang katawan niya. Labas, ba't ka nahiga dyan? Isa, di ka pa nagsha-shower. Naiinis na saad ko tsaka ako siya hinila.
Pero nagmatigas siya, kaya tinawanan kami ni Sairi. Ano ba, wala pa akong tulog. Sairi naman o itong asawa mo. Dami-dami mong utos tapos kaunting pahingay pagkakait mo pa sa akin. Giit niya na ikinatawa naman ni Sairi. Ah talaga? Bakit? Bayad naman lahat ng utos ko sa'yo ah. Trabaho mo yan kaya wala kang choice. I-fired mo na lang ako kaysa naman sinusumbat mo sa akin yan. Galit na Anya. Kaunting bakasyon nga hindi mo ako mabigyan eh. Parang maiiyak ng Anya. Sinabi ko na hindi ba? Magbabakasyon ka after ng wedding. Natatawang sagot ko. Imbis na maawa ko tinawanan ko pa siya. Isa talaga si Allen sa mga pinangihinayangan ko kapag nawala siya sa kumpanya ko. Maasahan naman siyang talaga. Kaya nga sa kanya ko pinagkakatiwala ang lahat. Gusto ko lang talaga siyang inisin. Tara na nga sa baba. Hayaan nating magpahinga yan dyan. Ani Sairi sa akin, tsaka hinawakan ng kamay ko. Sandali, ano? Talagang iiwan niyo ko dito? Napakaano mo talaga, babatukan na kita eh. Natatawang saad ko, pero hindi niya ako pinansin. Sa halip ay lumapit siya kay Sairi at hinawakan ng maumbok na tiyan ng pinsan. Pamangkin, huwag kang magmamana sa daddy mo ah. Ugali ni mami mo ang kunin mo. Bulong na Anya sa tiyan ni Sairi na ikinatawa din naman ito. Mabait ako, sa'yo lang talaga hindi. Inirapan ko siya. Tama na nga yan. Awat sa amin ni Sairi. Talagang ayaw mo kay Spade o nagtatampo ka lang? Tatawa-tawang ani Sairi. Maya-maya bumalik siya sa closet at kinuha ang maliit na box na dapat ay bukas ko pa ibibigay sa kanya. Huwag ka na magtampo kay Spade. Ani Sairi, tsaka binigay iyong box. Ano naman to? Ani Allen. Buksan mo. Dahan-dahang sumilay ang ngiti sa labi ni Allen. Sa akin to? Anya nang ilabas ang susi sa box. Naglakad siya palapit sa akin, tsaka ako niyakap ng mahigpit. Buti naman nakaramdam ka. Ito lang talaga yung hinihintay ko mula umpisa. Tuwang-tuwang Anya tsaka paulit-ulit na tinapik ang likod ko. O siya, lalabas na ako. Hahanapin ko na yan kung saan nakapark. Sabik na Anya pa. Tita! Tawag niya kay mami. Alam ko naman na magtatanong siya kay mami kung nasaan ang kanyang kotse. Napailing ako habang nakangiti. Nag-e-enjoy pa akong asarin siya, binigay mo naman kaagad. Ikaw talaga, gustong gusto mong naiinis siya. Tumatawang ani Sairi. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin si Allen. Kaya naman naiintindihan niya sa tuwing aasarin ko ang kanyang pinsan. Okay lang din naman na binigay mo na yun sa kanya. Kasi may iutos na naman ako bukas sa wedding natin. Seriously, talagang hanggang dito buntot mo ko? Nakasimangot na naman na saad ni Allen kinaumagahan. Dapat nandun na ako sa venue eh. Hindi naman ako groomsman. Bakit kailangan kasama pa ako dito? Angil niya habang nandito kami sa malawak na lugar. Huwag kang KJ. Tandaan mo, kalahati pa lang ang nababayaran ko dyan sa kotse mo. Nakangising saad ko tsaka ako tinignan ng relo ko. Oo, matalino ka kasi. Umirap siya. Maya-maya ay napatingin kami sa langit. Ano yun? Anya sa akin. Sasakyan papunta sa venue. Diba? Social mo. Mag-aeroplano ka pa kahit dapat hiking ang bagay sa'yo. Lumapag ang chopper na sasakyan namin sa harap namin. Tara na. Anyaya ko sa kanya tsaka kami sumakay. Asul na Amerikana ang suot niya habang puti naman ako. Ako na ang nagpilot noon na kinahangaan niya. Sakto lamang ang paglapag ng chopper na sakay namin ni Allen bago pa dumating si Sairi. Nakahanda na ang lahat at tanging siya na lang ang hinihintay ng mga sandaling yun. Nakasakay siya sa isang magarang karwahe na buhat ng mga tao. Marami-rami din silang nagpalitan para hindi mangalay at matagumpay na maihatid ang asawa ko paakyat dito sa Mount Oro. Nandyan na ang kabiyak. Anang babae na siyang nakatalaga para sumalubong kay Sairi. Maingat siyang inalalayan pababa ng papa niya na magiging papa ko na din. Malayo pa siya pero tanaw ko ang napakaganda niyang muka. Nakakatatlong hakbang pa lamang yata ay hindi na nawala ang ngiti sa aking labi. Hangad ko ang kaligayahan mo anak. Ani daddy mula sa likod ko. Siya ang nagplano ng lahat ng ito kaya saludo ko sa kanya. My dad never fails me. Nang matagumpay na maihatid si Sairi ng magulang niya ay nag-bless ako. Bagaman hindi sa magandang love story nagsimula ang pag-iibigan nyo. Kinatutuwa akong narating nyo ang yugtong to. Ani papa tsaka tinapik ang aking balikat.
Alam kong handa kang mahalin ng anak ko. Hanggang dulo kaya mahalin mo siya ng higit sa lahat, iho. Opo, salamat po. Wika ko tsaka ako nakipagkamay sa kanya. Malakas na umihip ang hangin. Natatangay noon ang gown ng asawa ko kasabay ng kanyang buhok at pakiramdam ko ay bumabagal noon ang lahat na siya lang ang aking nakikita. Bakit? Tanong niya habang nakangiti pero umiling lang ako. Inipit ko sa likod ng kanyang tenga ang ilang hibla ng buhok na napunta sa mukha niya. You are amazing. Inalok ko ang kamay ko sa kanya na kaagad din naman niyang tinanggap. Iginiya ko na siya paharap kay Father. Simula na yan. Lechon na ako. Malakas na sigaw ni Allen na ikinatawa naming lahat. Tumigil ka nga dyan. Panira kaya? Ani Sairi pero nakatawa pa din naman. Simulan na natin ang seremonyas bago pa mahuli ang lahat. Sa tansya ko ay kabuanan na niyang misis mo. Ani Father sa akin. Opo, matulis masyado Father. Hindi pa po nanliligaw naka-score na eh. Ani John ay kinatawa na naman nila. Nahiya tuloy ako. Pinamulhan ako ng pisngi. Shut up, will you? Irap na saad ko kay John. Tandaan mo, may pustahan din tayo sa gender nito at hindi pa sigurado ang panalo mo. Kaya wag mo kong pikunin. Banta ko sa kanya. Kabuanan na nga kasi ni Sairi pero hanggang ngayon hindi pa rin nire-reveal ang gender ng anak namin dahil gusto naming lahat na masurpresa kami. Tulad namin ni John ay may pustahan kami. Kapag nanalo siya ay ireregalo ko sa kanya iyong yate na nasa Palawan. Kapag naman natalo siya, ipapangalan niya sa anak ko ang hospital nila. Magsisimula pa ba ako o hindi? Ani Father sa amin kaya ako'y natahimik. Nakinig ako ng seremonya hanggang sa tawagin na niya ang pangalan namin ni Sairi at opisyal na i-anunsyo na formal na kami mag-asawa sa mata ng tao at Diyos, maging ng buong mundo. Itinaas ko ang belo na nasa harapan ng mukha ni Sairi hanggang sa mahagkan ko ang kanyang labi. Napakasarap sa pakiramdam ng mga sandaling yun na may matatawag na akong asawa. Ang babaeng inaasahan ko lang na magdadala ng anak ko ay heto't isang ganap ko ng may bahay. Hinagis niya ang bouquet ng bulaklak na hawak niya at kung papalarin ay si John ang nakakuha. Ngumisi ako. Hindi ko alam kung may nobya na ba siya o wala pero nandoon ang pagiging agresibo niya. Mukhang balak na ding magpakasal ng kaibigan mo. Bulong sa akin ni Sairi kaya ako'y natawa. Let us see, wife. Bulong ko sa kanya.